Isa pong pinagpalang araw sa bawat sa pusa atin. It's Tuesday morning. Magandang tanghali, magandang gabi sa bawat sa pusa atin. Sa oras na ito, tayo pong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. It's a brand new day. Patuloy na ang Diyos ang siyang manguna sa araw po na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming buhay, sa aming pamilya, and even in this ministry, Lord. Salamat po. Ang dami mo naming natututunan araw-araw sa iyong salita. Bago ang lahat, humingi kami ng tawad sa lahat ng pagkakasala po namin. Forgive us, Lord. You know our hearts, Lord God. Alam mo ang lahat ng mga kapalpakan po namin. Sorry po. At sa araw na ito, Panginoon, turuan mo po kami kung paano po patuloy na mabago yung buhay po namin. I-guide mo po kami ng iyong salita. Maging sa aming pag-uusapan, mas lalo po namin maintindihan ang iyong pag-ibig sa bawat sa pusa amin. Salamat po. At sa araw na ito, mangusap ka, Banal na Espiritu. Sa iyo po ang parangal sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay mag-comment o magsabi ng Amen and Amen. By the way, kahapon, maganda ng topic po natin, I want to see. Ngayon naman po, ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan po nating pagtubos na walang katumbas. Pagtubos sa walang katumbas. Sino po sa atin naranasan na meron kang tubusin sa pawn shop o sanglaan at kailangan mo ng malaking halaga para makuha yung gamit na isinanla mo doon sa pawn shop? At sa mga oras po na ito, hindi po literal na pagtubos. Tignan po natin. Sa Efeso 1:7 hanggang 8, Ephesians chapter 1 verse 7 to 8, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin. Meron pong isang kwento. Magkahalong galit at frustration ang naramdaman ni Elena sa nabasang notice mula sa isang pawn shop. Mareremata na ang kwintas niyang nakasanla. Ang masaklap, hindi siya ang nagsanla, kundi ang kanyang asawa. Invasion of privacy ang pagbukas ni Elena ng sulat na naka-address sa kanyang asawa. Pero naisip niyang mabuti na lang na nabasa niya ito dahil may sentimental value ang kanyang kwintas. Her husband is hooked on drugs, gambling, kung kaya't ugali na niya ang magbenta at magsangla ng mga bagay na hindi naman sa kanya. And Elena had no choice but to save her precious necklace. While walking to the pawn shop, nagreklamo siya kay Lord. Bakit ako ang tutubos ng kwintas? Hindi naman ako ang nagsanla nito. She immediately heard the Lord's gentle answer in her heart. Ikaw, tinubos kita, di ba? And the Holy Spirit reminded her how Jesus has redeemed her from all her sins. Kahit hindi niya deserve ito, yung pagmamahal, yung pagpapatawad ng Diyos. At mahal ang pagtubos ng Panginoon sa buhay ni Elena, maging sa buhay mo. Mahal ang pagtubos sa iyo at sa akin ng Panginoon. At walang ibang pinangbayad, kundi ang banal na dugo ng ating pong Panginoon.
And we praise God for that. Amen? And then, hindi lang kay Elena, kundi sa ating lahat, sobrang mahal tayo ng Panginoon. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon, ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Tandaan niyo po ito. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob sa bawat sa pusa atin. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang manampalataya kay Jesus ay hindi na mapapahamak sa impyerno, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And through His resurrection, Christ triumphed over sin, death, and eternal darkness. Hindi lang siya namatay, kundi ng ikatlong araw, siya ay nabuhay na maguli upang ang kanyang pagtubos ay makumpleto sa buhay ng bawat sa pusa atin. At nung nalaman ni Elena at kinambik siya ng Holy Spirit sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, na-realize niya na sobrang dakilang pag-ibig ng Panginoon para sa kanya. Nagkaroon siya ng pag-asa na kayang-kaya niya ring tubusin ang kanyang nawawalang kwintas. Bakit? Dahil mahal niya ang kanyang asawa. At hindi lang dahil mahal niya ang kwintas, kundi mahal niya ang kanyang asawa na nais niyang tulungan sa problema na kanyang pinagdadaanan. Tandaan po natin, Elena was relieved later on dahil naibalik po yung kwintas. Higit pa riyan ang nararamdaman ni Jesus when those who were once lost but believe in Jesus as Redeemer, Savior, and Friend. Kapatid, kung ikaw ay nakikinig ngayon na parang napalayo ka sa Panginoon, return to Him. Siya po ang may-ari sa buhay ng bawat sa pusa atin. At tinubos niya tayo ng kanyang banal na dugo. Amen and amen. To God be the glory. Lagay nga sa comments, sabihin po natin, thank you Jesus for loving me. Thank you Jesus for loving me. Tinubos tayo ng Panginoon. Amen? And pwede po ba tayong maglista? Di ba tayo po ay nakakilala na sa Panginoon? Tinanggap natin si Lord bilang Lord and Savior ng buhay po natin. List down the names of the family members or friends who need Christ's redemption and ask the Lord to redeem them. Tubusin ng Panginoon, iligtas ng Panginoon at patawarin ng Panginoon. Dahil ayaw po natin, balang araw, tayo lang po ang mapunta sa langit. Kundi ang gusto natin, buong pamilya po natin at mag-anak at mga kaibigan at kahit sino ay makilala sa Panginoon. Pwede po tayo manalangin, sabihin po natin, Panginoong Hesus, aming Ama sa langit, Banal na Espiritu, maraming salamat o aming Hesus dahil tinubos mo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. At bilang pasasalamat, help me to live a life that is pleasing to you and will bring glory to your name. Lord, I want to serve you for the rest of my life. And Lord, I will pray na hindi lang ako makakilala sa iyo. Hindi lang ako ang tubusin mo, kundi ang aking mahal sa buhay. Mga kaibigan, salamat po sa iyong pagliligtas at pagtubos sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay mag-comment na magsabi na Amen. Lagay po na sa comment section, thank you Jesus for redeeming me or saving me.
at patuloy natin panalangin. Our prayer po sa panalangin po natin yung ating pumamahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Whether yung asawa mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo, kapitbahay ninyo, best friend mo, kabatchmate mo, or yung kaaway mo, mahal siya ng Panginoon. Tutubusin siya ni Lord at ililigtas siya ng Panginoon. Amen. Lord, maraming salamat. You are our faithful God. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil alam po namin that one day, this life, Lord God, will end. And there's an eternity na naghihintay po sa bawat sa puso amin. Dalawang destination. Eternity in hell or in heaven. And we don't like, Lord God, doon sa impyerno. Kaya nga kami kumilala po sa iyo, Diyos. At dahil gusto po namin makasama ka namin habang buhay, ayaw po namin ng parusa at kamatayan. Gusto po namin ng buhay at kasiyahan at kagalakan, especially kasama ka habang panahon pang walang hanggan. At amin pong naisin din po na hindi lang kami ang nakakilala sa iyo, Panginoong Diyos, makakilala sa iyo, kundi Lord, every part of our family, Lord God, makakilala po sa iyo. Our parents, the siblings, Lord God, yung aming pong anak, Panginoon, kapatid, mag-anak, tito, tita, mga kapitbahay po namin naririto, maging yung mga kabatchmate or katrabaho, kaklase, Lord, yung mga naging close friends po namin, and even churchmates, Lord. Sometimes, Lord, meron kaming ka-churchmate na until now ay talagang hindi pa rin po believers, Lord. Hindi pa rin tumatanggap sa iyo, hindi pa rin kumikilala sa iyo. At hindi pa nila naranasan yung pagtubos mo, Panginoon, sa kanilang buhay, O God. Lord, I pray, you are God who saves. Salamat po. Pangako mo po, Panginoon, sa Bible, in the book of Acts, na isa lang ang makakilala, buong sambahayan maliligtas. Meaning to say, Lord, may pakialam ka sa bawat pamilya, angkan, ng bawat sa puso amin. And I pray for the salvation of every family here, sa lahat na nakikinig, kaligtasan ng kaluluwa, ay patuloy na maranasan ng bawat isa. Dalangin ko na magkaroon ng malaking revival sa bawat pamilya po namin. Lord, in our church community, Lord God, I pray sa lahat ng umattend sa online, nakikinig po sa church, Lord, ay totally mag-surrender ng buhay sa iyo. Hindi po Christian-Christianan lang po, hindi po yung joke lang na Kristiyano, kundi Lord, totoong Kristiyano, totoong mananampalataya, totoong kaligtasan. Save our loved ones, Lord. Save our friends, our neighbor, Lords. At patuloy, Panginoon, naniniwala po ako na sa araw po na ito, patuloy kang tutugon sa bawat sa puso amin. Lord, ang akin din pong panalangin, kung meron man po sa amin may sakit at karamdaman, patuloy na ikaw po magpagaling sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Walang imposible po sa inyo. Inakikinig po sa amin, malala po ang kanyang sakit. At hindi na alam, Panginoon, kung ano ang gamot o paano matutugunan ang sakit at karamdaman. Pero may solusyon. Pananampalataya sa iyo, Panginoon. I pray for your healing sa bawat isang may sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sa araw na ito, Lord, nadalangin ko rin po sa lahat ng kinakapos pagpapalain mo. Hindi na mangungutang, bagkus sila na po na magpapahiram sa pangalan ni Jesus. I pray for your great provisions. I pray, Lord, for peace and joy sa lahat ng may anxiety at sa lahat ng may depression. We rebuke it sa puso ng bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po. And today, Lord, turuan mo po kami na hindi lang manalangin para sa kaligtasan ng aming mahal sa buhay, kundi turuan na tulungan mo kami kung paano maipangaral ang mabuting balita mismo sa kanila. Dahil walang ibang gagamitin ka ng masigit kundi ang bawat sa puso amin. Salamat po. Niligtas po kami o ibang parte ng pamilya po namin. Pero ang aming naisin at panalangin, buong mag-anak po namin, mga kaibigan po namin, this community
ang bawat community na nakikinig. As I pray, Lord God, patuloy na manguna ka sa church po na ito, sa Love of Jesus Valenzuela, sa online family po namin, sa Metro Manila, provinces, at maging sa mga OFW po namin. Salamat po muli, Panginoon, sa lahat ng nabot ng video po na ito. I declare that the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and the Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ang lahat po ay magsabi o sumigaw na malakas na Amen and Amen. Let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. To God be the glory. Excuse me po. Sa mga hindi pa nakakapakinig po ng Sunday service, i-replay po natin yung ating devotion ng Monday. I-replay po natin. At kung meron po kayong tanong, suggestion, meron po kayong need nyo ng counseling, at talagang panalangin po, kausap, i-PM nyo lamang po ang inyong lingkod. Patuloy, kung sino man po sa atin gustong umattend sa church, na ikaw ay tiga Metro Manila, o sa probinsya, gusto mo talagang umattend sa church, i-PM nyo lamang po ako. At kami po ay very excited na makasama po namin kayo sa church every Sunday. Muli maraming salamat po. This is Pastor Pico nagsasabi, si Lord ang tumubos po sa atin, ang kanyang banal na dugo ang pinambayad, at pahalagahan po natin ang buhay at kaligtasan na meron po tayo. At i-share po natin ang pagmamahal ni Jesus sa maraming tao. See you tomorrow po sa ating pong midweek fellowship, 7 p.m. ng gabi. To God be the glory.